Okay, good morning po mga kababayan kong Pilipino. Kahit dyan sa ibang bansa, no? Particular sa ating mga OFW at mga seafarer, no? Magandang umaga sa inyo, magandang araw, no? Hindi natin alam kung nasan kayong lugar at kung anong oras ngayon dyan sa inyo, no? So anyway, gusto ko lang pong puntuhan yung issue ng West Philippine Sea, no? Yan ang gusto nating talakayin. Ano ba yung mga repercussion ng mga nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea? Ano yung mga possible na mangyari o epekto sa Pilipinas, no? Dahil diyan sa tensyon ng West Philippine Sea na alam naman nating lahat na yan ay nangyayari dahil dito sa presensya ng Amerika sa ating bansa, no? Na ang pinakaugat, hindi naman dahil very concerned ng US sa Pilipinas, kundi gusto lang nilang maglagay ng mga base militar sa Pilipinas dahil ito yung pinakamagandang strategic country, no, sa buong region sa Asia, no, para mabantayan yung kilos ng China. And at the same time, higit sa lahat, ito po yung pinaka-interest ng mga Amerikano, maprotektahan yung Taiwan, no? Now, ba't kailangan nilang protektahan yung Taiwan? Diyan po kasi ginagawa yung mga microchips, no? Number one po na pinagkukunan ng mga microchips ng US ang Taiwan, no? Diyan po nanggagaling yung mga ginagamit nilang microchips sa kanilang mga jet fighters, no? Sa kanilang mga computers para sa mga yung war equipments nila, no? Yung computer nila para sa Pentagon, no? So diyan po nang ginagawa o diyan nila kinukuha, no? So mga laptop and everything, yung gadget, diyan nila kinukuha, diyan ang gagaling, no? Binamanufacture diyan sa Taiwan, no? So binabudgetan po nila ang Taiwan. So kung iisipin ninyo, ang Taiwan nakakatanggap po sa Amerika ng yung US aid kung tawagin, ano? Nakakatanggap ng 8 billion, no? Dolyar. 8 billion dollars a year. Yan po yung US aid. Samantalang sa Pilipinas, ang ibinibigay lang po sa atin na US aid ay 500 million. No? So kaya kung titignan natin discrepancy, napakalaki. Pero nakakapagtaka, no? Bakit mas sunod-sunuran ng mga Pilipino, particular ang ating gobyerno sa Amerika, sa halagang 500 million dollars na US aid na hindi naman nararamdaman ng mamamayan. Samantalang yung Taiwan nakaka-receive ng 8 billion US dollars a year. So mas malaki. Sila ramdam nila. Kasi kung mapapansin nyo, ginhawa ang buhay doon o maginhawa ang buhay sa Taiwan. Kaya nga nag-aangkat pa sila ng mga laborer coming from the Philippines, no? Para matugunan yung pangangailangan nila sa labor, no? So ganun kalaki halaga yung binibigay ng US sa kanila kumpara sa atin. Now, ano yung repercussion ngayon ng US ng West Philippine Sea? Ang ipinangangamba po natin ay yung mag-impose ang China ng economic sanctions, no? Kasi malaki yung posibilidad, hindi naman tayo gigirahin ng China, hindi naman tayo bubombahin kahit andiyan yung mga Amerikano, no? Kasi ang Amerikano hindi naman yung kikilos basta-basta at wala na pong kakayahan ng Amerikano na makipaggera sa sarili nila laban sa China. Kaya nga ang gagawin nila, kagaya ng ginawa nila sa Ukraine, nagkaroon sila ng proxy war against Russia. Now dito, ang Pilipinas po ang gagamitin nila as proxy war against China. So ganun po ang mangyayari, no? So kung nasa 40,000 ang namamatay sa Ukraine, so posible sa atin ganun din ang mangyari. Now, let's go back to the issue of economic sanction. Yung imposition ng economic sanction from China to the Philippines. So nag-umpisa na po kasi yan, no? Nag-trial na ang China. Saan po nag-trial? Kinat na po ng China yung supply o yung pag-i-import nila ng saging sa Pilipinas, which is ang China po ang pinakamalaki nating economic trading partner sa buong mundo. Sa buong mundo po ito, no? China ang pinakamalaking economic trading partner ng Pilipinas. Pero ngayon, dahil sa presensya ng Amerika, no, at dahil sa utos ng Amerika sa ating gobyerno, kinakalaban natin itong China, no?
nagkaroon tayo ng malaking tension. So sabihin natin, dapat ipagtanggol ang Pilipinas, tama po yun. Kaya lang ang problema is yung economic sanction. So inalis na po nila yung, anong tawag nito, inalis na nila yung pag-i-import nila ng banana. So try to imagine yung population ng China. Sabihin natin, ilagay natin sa 3 billion, no? So kung bawat isang Chino kakain ng isang saging, no? Sa buong isang taon, sabihin natin, kikita ang Pilipinas ng piso bawat isang saging. Sa 3 billion, edi meron 3 billion pesos na supposedly kinita ng Pilipinas sa China. Ngayon, inalis po yun, no? Lumipat ang China sa Vietnam. No? So malaking impact po sa atin yung 3 billion a year. Lalo sa estado o sa kalagayan ng ating ekonomiya sa ngayon na kung saan dumadanas ang malaking porsyento ng mga Pilipino sa gutom. At walang konkretong solusyon ng gobyerno para resolbahin ang problema ng agrikultura at yung problema ng pagkain. So kung lahat na lang nung kinukuha sa atin ng China o ini-import ng China mula sa Pilipinas, ipuputulin nila. Ano na po ang mangyayari sa Pilipinas? Ano na po ang mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano na ang mangyayari sa mga magsasaka natin sa Pilipinas? Ang industriya ng agrikultura lalo pong babagsak. At ang mangyayari po niyan, magre-resulta po yan sa mas malalim pa, no? At mas malawak pang kagutuman sa bansa. So yan ang hindi nakikita o ayaw bigyang pansin ng gobyerno, no? Basta ang sa kanila is kailangan sumunod tayo sa Amerikano. Kasi po protektahan tayo ng Amerikano, no? Hindi po ganun dapat ang isip ng ating gobyerno. Ang una niya dapat iniisip hindi yung sarili nila, kundi itong mga mamamayan, tayo, yung kalalagayan natin, yung kinabukasan natin, no? Tayo po yung dapat nilang iniintindi. So tandaan po ninyo, itong economic sanction na to, mas masahol pa po ito kaysa sa mga bomba. Sa bomba kasi may matitira pa. At biglaan, pwede kang mamatay ng bigla, hindi ka na masasaktan. Yung kagutuman, habang tumatagal, ramdam na ramdam mo yung pagkamatay mo dahil sa gutom, no? So babagsak ang produksyon. Bakit? Kasi magiging unproductive na ang mga Pilipino dahil sa gutom. Because of this economic sanction, malaking perang nawawala, no? So halimbawa, putulin niya na yung pag-i-import niya ng pinya, ng durian, no? Nauna na yung saging So marami pa po tayong mga prutas, yung prutas pa lang po ito. Paano pa po yung industriya ng bakal, no? So kawawa po talaga tayo, no? Wala po talagang mangyayari sa atin kapag ka nagpatuloy yung ganitong uri ng tensyon o mga pangyayari dyan sa West Philippine Sea na kung paano natin tratuhin yung China na even in history, no? Since time immemorial, wala pong history na sinakop tayo ng incheck. Wala pong history na in-invade tayo ng incheck. Wala po, no? Pero ang Amerika, marami na pong history yan, no? Sinakop na nga po tayo ng Amerikano at nagkaroon tayo ng treaty. Pero simula nung sakupin tayo hanggang sa kasalukuyan, ano po ang nangyari sa ekonomiya ng Pilipinas? Marami na silang ipinangakong mga paraan, no? Na pauunlarin nila ang ekonomiya ng Pilipinas. Magpapasukan ng mga investor. Pero nasan po ang mga investor, no? Ang malalaking investor ng Amerika wala po sa Pilipinas, no? Katunayan nga, 'di ba? Last month ago. Yung mga malalaking businessman ng US nakipagpulong doon sa China kay President Xi Jinping. Nandoon. Nagsusumiksik sa kanila. Nasaan pa yung iba? Nakakalat sa Vietnam, nakakalat sa Japan, nasa Malaysia, nasa Indonesia, nasa India. Wala po sa Pilipinas yung kanilang malalaking investor. Ito hindi ko alam kung bakit hindi naiisip ng gobyerno ngayon. Kaya dapat ang foreign policy, no, dapat open, independent, kagaya ng ginawa ni FPRRD. Nagkaroon siya ng independent foreign policy. So therefore, walang gulo, lahat kaibigan natin, lahat
katuwang natin sa pagpapalago ng ekonomiya, no? So sana ganun din ang mangyari, o sana mabago yung sitwasyon, no? So maraming salamat po lahat, and good morning po sa inyo. Sana po nakapagbigay tayo ng maayos na konting paliwanag o ideya, no, tungkol dyan sa nangyayari o yung implikasyon ng tensyon sa West Philippine Sea. So good morning po sa inyo.